Yo, magandang araw po sa inyong lahat. Bali po ngayon, magpa-flush po tayo ng radiator ng ating sasakyan. Kasi medyo madumi na po yung tubig ng yung coolant ng ating kotse. Kaya papalitan po natin itong Toyota na super long life coolant. Ito po yung kailangan natin. Bali po 4 na litro po yan. Isang embudo, tsaka distilled water pang flush po ng tubig. Yung red doors, hayaan mo lang po dyan yung red doors. So tara, samahan nyo. Yo, bali, ito po yung sasakyan natin. Bali, meron pong ang radiator ng ating sasakyan. Meron po tayong petcock. Meron po tayong pagdedrainan. Nakikita nyo po yan. Ito, tsaka yan. Tatanggalin po natin takip na yan. Tapos i-drain po natin yung laman nitong radiator. Tara, tanggalin natin. Drain lang po natin yan. Lahat. Na-drain na po natin yung ating radiator. Ito po yung unang drain natin. Kita naman, napakadumi, napakalabo po ng tubig. So ngayon, i-close ulit natin yung petcock. Pagka-close po natin ang petcock natin, so sealed ulit natin yan. Pag sealed na po yung petcock, maglalagay naman po tayo ng distilled water dito sa ating radiator. Pag napunaw na po natin to, saraduhan lang po natin yung ating radiator, tapos paandarin natin ng mga 5 to 15 minutes para umikot ulit yung tubig. Yo, bali po nalagyan na po natin yung ating radiator ng tubig. So ngayon, papaandarin mo natin yung kotse ng mga 5 to 15 minutes para umikot yung tubig. So napainit na po natin yung sasakyan natin. So umikot na po yung unang flush po ng tubig natin sa makina, sa water pump. So ngayon, hintayin lang natin siya lumamig para i-drain po ulit natin yung tubig sa pangalawang flush. Kailangan po kasi natin ng distilled water para maiwasan yung mga clogs, yung mga corrosion, yung mga dumi sa loob ng makina. Kaya distilled po kasi hindi siya kinakalawang. Yo, so napalamig na po natin yung makina natin. So na-drain na rin natin yung pangalawa nating flush. So ang gagawin naman natin yung pangatlong flush na. Tapos lilinisin natin itong reservoir na radiator kasi minsan ito rin yung nagkukos ng dumi. Okay. Yo, so ngayon po, na-drain na po natin yung ating radiator pangatlong beses. Medyo clear na po siya. So kung gusto nyo mas malinaw, nasa inyo na po yun kung ilang beses nyo gusto i-flush. So limited lang kasi yung water ko dito. So 3 lang. Okay na yun. Ngayon, nasarado ko na yung petcock, yung drain ng ating radiator. Ngayon, lalagyan na natin siya ng ating coolant. Itong super long life coolant ng Toyota. So kung may matitira dito sa 4 liters na to, ilagay lang natin dun sa reservoir. Okay. So puno na yung ating radiator. So kung may tira ka na coolant, lagay mo lang sa reservoir nyo. Hindi nyo ito pupunuin, hindi nyo kailangan punuin. Mga lampas kalahati lang, okay na. Tapos balik nyo lang. So okay na. Paandarin muna natin yung sakyan. Ulit. So nabawasan yung ating ulan. Lalagyan natin siya ulit.
na lang natin. Yon, so na-flush na po yung ating radiator. Bali nakatatlo na flush po tayo para malinis po yung ating radiator. Bali depende na po yun sa inyo kung ilang flush po yung gagawin nyo para mas clear po yung tubig. Mas mapiprevent po nito yung ating overheating ng ating mga sasakyan kapag lagi po tayo nagme-maintenance ng ating radiator. Napaka-importante po niyan. So, yun lang po. Salamat po sa panonood. Please like and subscribe dito sa ating channel. Salamat po. Yo, what up?